Tumayo si Xiaofei at kinuha ang kanyang cellphone, sabay sabi kay Yang Chen, hayaan mo ako. Babae ako, kaya alam ko kung paano mag-aya ng date. Itinaas naman ng tiyahin ni Yang Chen ang spatula at sinabihan si Xiaofei, mahalaga to ha. Huwag mong sayangin, o papaluan kita ng spatula na to. Agad sumagot si Xiaofei, opo. Naluluto pa yung tanghalian. Balik ka na sa pagluluto o mapapaso ako. Maya-maya, biglang napatingin si Xiaofei sa cellphone niya, nag-reply na ang babae. Ang dami ko ng text sa kanya pero ang reply niya puro yeah, hey hey, at kung ano-ano lang. Ang lamig niya. Napatawa si Yang Chen at biniro ang pinsan, akala mo ba expert ka sa mga babae? Mukhang tinitingnan ka lang niyang parang annoying simp. Nina si Xiaofei at inihagis ang cellphone kay Yang Chen. Sa paraan ng pagte-text niya, sigurado akong maldita yan. Mag-ingat ka mamaya sa dinner ninyo. Naiintindihan mo. Natapos nang magluto ang tiyahin ni Yang Chen at inilabas na ang pagkain. Napansin ni Yang Chen na paborito niya ang mga ulam. Wow! Ang bango! Sagot ng tiyahin niya, nilagay ko yung extra ribs sa ref. Pwede mong dalhin pa uwi mamaya. Tigilan mo na ang puro takeout. Sabay-sabay na silang nagsimulang kumain. Habang kumakain, may dumating na mensahe. Dinampot agad ito ni Xiaofei at binasa. Si Sun Xiaoson daw, gusto kang makipag-dinner mamaya sa Barbary Hotel. Gusto raw niya sa fancy place sa unang meeting nyo. Medyo mahal nga lang. Narinig ito ng tiyahin ni Yang Chen at agad nagsabi, huwag mo nang puntahan yun. Bakit naman sa mamahaling restaurant pa kailangan magkita? Ngunit nagpatuloy lang sa pagkain si Yang Chen at ngumiting sagot, ayos lang, malaki na kinikita ko ngayon. Kaya ko na, kain na tayo, baka lumamig pa ang mga ulam. Kinagabihan, dumating si Yang Chen sa Barbary Restaurant. Habang nakaupo, tahimik siyang naghihintay. Napatingin siya sa oras, 8:00 na. Over an hour late na siya. Dahil dito, nagpasya siyang i-text si Sun Xiaoson. Miss Sun, kung hindi ka makakarating, pwede naman tayong magkita ulit sa ibang araw. O sabihin mo na lang sa nanay mo na hindi tayo bagay. Pero ngayon, iniwan mo lang ako dito, sobra na. Nag-reply si Xiaoson, sorry, naka-charge lang ang phone ko. Papunta na ako. Umalis ka na ba? Sagot ni Yang Chen, umalis na ako. Huwag ka na lang tumuloy. Napaisip siya, ang tanga ko naman kagabi, pinatungan ko pa siya ng pera. Tumingin siya sa pagkaing nasa mesa at napabuntong hininga. Sayang, ang mahal-mahal ng mga putahe, pero di kasing sarap ng niluto ni tita. Tinawag niya ang waiter. Lumapit ang waitress at magalang na tinanong, may maipaglilingkod po ba ako, sir? Sabi ni Yang Chen, pwede bang painitan yung sweet and sour ribs at meatballs na niluto ng tiyahin ko kaninang tanghali? Mas gusto ko tong mga ulam na to. Nagulat ang waitress sa request niya. Nagbulungan ang ibang customers. Tawa ng isang babae, akala niya nasa carinderia siya. Bulong ng lalaking kasama niya, kung Barbary na lang din ang magpapainit ng baon, hindi na ako kakain dito. Nakakahiya. Pero deadma si Yang Chen. Kalma niyang sinabi sa waitress, galing ako sa tiyahin ko kanina. Niluto niya yung paborito kong ribs at braised meatballs. Kaya gusto ko sanang ipainit sa chef ninyo. Kahit magkano pa ang bayad, babayaran ko. Nahihiyang tumanggi ang waitress. Pasensya na po sir. Hindi po tungkol sa pera, pero wala po talaga kaming ganoong serbisyo. Tumango si Yang Chen. Ganon ba? Sige ganito, bibili ako ng 2 pinakamamahaling bote ng alak nyo. Hindi ko pa iinuman ngayon dahil may drive pa ako pero iuuwi ko. Sabay tanong niya ulit, ngayon, pwede na bang ipainit ang mga ulam na to sa chef nyo? Biglang napatigil at napatingin ang 2 customer na kanina'y nagtatawa. Sabi ng babae, akala ko julugs lang siya, mayaman pala. Sabi ng lalaki, yung alak na yon, 6 figures ang presyo. Tapos 2 bote agad ang bibilhin niya. Dahil sa sinabi ni Yang Chen, agad na pumayag ang waitress. Walang problema, sir. Pakihinti lang po ng sandali.
Ipapainit ko na po ito. Ngumiti si Yang Chen. Salamat. Sa mga sandaling iyon, pumasok si Sun Xiaosan sa restaurant, kasama ang isang lalaki. Si Smokey. Napaisip si Yang Chen, bakit andito siya? Buti na lang at hindi ko siya pinadalhan ng litrato ko, nakakahiya sana. Nagulat si Xiaosan nang makita si Yang Chen na hindi pa umaalis. Tila nakatitig siya rito, at napagtanto ni Yang Chen, mukhang kilala niya ako, baka pinakita sa kanya ni tita ang litrato ko. Lumapit si Xiaosan kay Smokey kaya agad itong napansin ng lalaki. Anong meron? Ex mo ba yun? Sagot ni Xiaosan, siya yung blind date na sinabi ko. Akala ko umalis na siya, pero nandito pa pala. Mayabang na sabi ni Smokey, ganun ba? Gusto ko siyang kamustahin. Pipigilan sana siya ni Xiaosan pero wala na siyang nagawa. Nang makalapit si Smokey kay Yang Chen, agad nitong tinanong, pwede ba akong umupo sa tabi mo? Seryoso ang sagot ni Yang Chen, hindi. Tumawa si Smokey at sinabing, di ba ikaw si Xiaosan's blind date? Ako na ang kasama niya ngayon. Uupo lang ako rito, hindi ko kayo istorbohin. Tumingin siya kay Xiaosan at sinabi, Xiaosan, halika na. Puntahan mo na date mo. Umiling si Xiaosan at sinabing, huwag mo akong gawing katatawanan. Kumain na nga lang tayo. Nilabas niya ang phone niya at pinakita ang oras. 8:00 na. Di ba sabi mo, may challenge ka kay Star Never Fades ngayong 8:00? Sa narinig niya, napagtanto ni Yang Chen. Siya pala si Lonely Smokey. Muling nagsalita ang lalaki. Tinanong nito si Yang Chen, gusto mo pa ba ng blind date? Pero sinagot lang siya ni Yang Chen ng, of course not. Nablock ko na siya. Tumawa ng malakas ang matabang lalaki at hinayla si Xiaosan. Sinabi niya sa bida na mabuti iyon. Pagkatapos, hinayla niya si Xiaosan papunta sa ibang mesa para doon na sila kumain. Tinanong siya ni Smokey, ayaw mo na ba talagang i-date si Yang Chen? Sinagot siya ni Xiaosan na ganun na nga, sabay sabi ng, tigilan mo na ako, ha? Yung tiyahin niya ay kaklase ng mama ko noong high school. Pinilit lang ako ng mama ko na makipagkita sa kanya. Mas gusto ko pang tumandang dalaga kaysa mapang-asawa ang lalaking kagaya niya. Nagyabang pa ang lalaki, sige lang, umorder ka ng kahit anong gusto mo. Libre kita. Napangiti si Xiaosan at nagtanong, salamat. Totoo bang hahamunin mo si Star Never Fades ngayong gabi? Kumpiyansang sumagot ang lalaki, walang problema. Naghanda na ako ng 10 milyon. Babawiin ko ang #1 fan sa hamon mo. Nagliwanag ang mga mata ni Xiaosan sa kanyang narinig. Sinabihan nito si Smokey, sobrang angas mo talaga. Samantala, matapos initin ng waitress ang pagkain na pinapainit ni Yang Chen, mabilis niya itong dinala pabalik sa kanya. Agad namang nagpasalamat si Yang Chen. Pagkalipas ng ilang sandali, biglang may 2 streamer na pumasok sa restaurant at mukhang naka-livestream pa sila. Lumapit ang may kulay pulang buhok kay Yang Chen at nagtanong, Sir, may nakaupo ba dito? Nagulat si Yang Chen sa biglang pagdating nito. Napasabi na lang siya sa isip niya, na naman. Isa na namang live streamer. Tinanong ulit siya ng babae. Sinabi nito kay Yang Chen, pwede ba akong makiupo para makipagkwentuhan? Pero agad na tumanggi si Yang Chen. Lumapit pa rin ang babae at sinabi kay Yang Chen, ang gwapo mo naman. Ilang taon ka na? Nasa 20 ka ba? Ang laki ng tenga mo. Pwede ko bang hawakan? Sabay hawak niya sa tainga ng bida. Nang mahawakan niya ito, nagulat siya, aba, ang lambot naman. Agad inalis ni Yang Chen ang kamay ng babae sa pagkakahawak sa kanyang tainga. Sinabi niya, layuan mo ako. O tatawag ako ng pulis. Nagulat ang babae, hindi niya inasahan na seryoso ito. Sinabi niya sa sarili niya, kung hindi lang dahil sa script ng livestream ko, hinding-hindi ko siya hahawakan. Bigla namang umiyak ang babaeng kasama nito. Sinabi niya kay Yang Chen, nakakatakot ka naman. Napatayo si Yang Chen at napatanong na lang, bakit ganoon? Bakit siya umiiyak? Sinabi ng babaeng blonde ang buhok, nag-i-interview lang kami ng mga dumadaan. Pero grabe ka naman.
Parang sobrang sama mo sa amin. Pinunasan ni Yang Chen ang kanyang bibig at sinabi, "Oh, sige na. Huwag ka nang umiyak. Anong pangalan mo? Saan ka nagla-livestream?" Pinunasan ng babae ang kanyang luha at pinakilala ang sarili, "Ako si Joe Zini. Nagla-livestream ako sa Fish." Tinanong ni Yang Chen si Joe Zini kung gusto ba nito ng tips. Mabilis namang sumagot si Joe Zini, "Oo naman, syempre. Isa yan sa mga pinagkakakitaan ko. Kailangan ko ng tips." Tumingin si Yang Chen kay Xiaosan at itinuro ito. Sinabi niya kay Joe Zini, "Hamanin mo siya. Makipag-battle ka sa kanya. Tutulungan kitang talunin siya." Nagulat ang babae at mahinahong sinabi kay Yang Chen, "Sir, masaya ako na gusto mong i-tip ako. Ayoko nang magkunwaring hindi ako interesado. Gusto ko talaga ng tips, at sobrang thankful ako sa'yo." Pero dalawang mayayamang lalaki ang nagbigay sa kanya ng maraming regalo kahapon. Talo ako kung hahamunin ko siya. Itinaas ni Yang Chen ang paa sa mesa at seryosong sinabi, "Ganito ang choice mo. Kung gusto mo ng tips, hamanin mo siya ngayon din. Magsisimula ang battle ng alas 10 ng gabi. Tutulungan kitang talunin siya. Pero kung ayaw mo, edi wag na lang." Pagkasabi niya nito, tinawag niya ang waitress para magbayad ng bill. Agad namang lumapit ang waitress habang dala ang 2 bote ng alak. Sinabi ng waitress, "Ang total ng bill mo ay 259,000. Nagulat ang 2 babae. Sabay silang napatanong, "Bakit 259,000? Ano bang kinain niya? Sobrang mahal naman." Ipinaliwanag ng waitress, "Kaunti lang naman ang kinain niya. Ang totoo, sa alak talaga galing ang gastos. Ito ay Roddy, bawat bote ay nagkakahalaga ng 128,000. Kaya 2 bote, total ng 259,000. Naging seryoso na si Joe Zini at tinanggap ang alok ni Yang Chen. Palaban niyang sinabi, "Gagawin ko yun." Habang sa isip niya, sobra na lang ang saya niya. Na-realize niyang nakakabili siya ng ganitong kamahal na alak. Mayaman siya. "Ito na ang pagkakataon ko. Hindi ko ito palalampasin." Pagkatapos noon, lumapit si Joe Zini kay Xiaosan. Agad niyang kinuha ang atensyon ni Xiaosan at tinanong, "Ikaw ba si Zon and Zon?" Masayang tumingin si Xiaosan sa babae at tinanong, "Isa ka bang tagahanga?" Ngunit masayang nagsalita si Joe Zini. Sinabi niya, "Hindi. Isa rin akong live streamer. Gusto kitang hamanin." "Ano, battle tayo?" Napatawa ng malakas si Xiaosan. "Gusto mong makipag-battle sa akin? Ni hindi nga kita kilala. Ang kapal ng mukha mong hamanin ako." Sabay turo niya kay Smokey at sinabi, "Kilala mo ba kung sino siya?" Agad namang tinanong ni Joe Zini, "Sino siya?" Mayabang na sinabi ni Xiaosan, "Siya ang #1 fan ng channel ko, si Lonely Smoker." Habang hawak ni Smokey ang alak, mayabang siyang nagsalita kay Joe Zini. "Pwede ko bang makuha ang pangalan mo? Gusto kong panoorin ang mga livestream mo at magbigay ng tip." Pero mabilis itong tinanggihan ni Joe Zini. "Hindi na, salamat na lang. Hindi ako nakikipag-date ng personal sa mga tagahanga ko." Sabay harap niya muli kay Xiaosan. "Itigil na natin ang kalokohan na to, ayos ba? Sabihin mo lang kung may lakas ka ng loob na tanggapin ang hamon ko." Napatawa si Xiaosan sa sinabi ni Joe Zini. "Gusto mo lang samantalahin ang kasikatan ko. Huwag kang magkunwaring mas magaling ka sa akin." Pero kalaunan, pumayag din siya. "Sige, pero kung matalo ka, kailangan mong tanggapin ang kahilingan niyan. Hindi ko hahayaang lamangan mo lang ako." Tuwang-tuwa ang matabang lalaki. Ang galing talaga ng babaeng ito. Ginawa niya ng tama ang trabaho niya. Talagang iniisip niya ako. Samantala, si Joe Zini ay nakatingin kay Yang Chen na abalang-abala sa pagkain. Naisip niya, pwede ko kaya siyang pagkatiwalaan. Napansin ito ni Xiaosan at natawa. "Oh, siya ba yung nagsabi sa'yo na hamanin ako?" Sumabat ang matabang lalaki. "Isa lang siyang empleyado sa kumpanya. Wala siyang pera para tulungan kang manalo. Bakit mo siya pagkakatiwalaan? Maganda ka nga, pero sobrang tanga mo." Nag-init ang ulo ni Joe Zini.
Huwag mong gawing personal. Sabihin mo lang kung tatanggapin mo ang hamon ko. Tatanggapin ko ang anumang legal at makatuwirang kahilingan kung matalo ako. Pero kung ikaw ang matalo, kailangang tanggapin mo rin ang kahilingan ko. Buong kumpiyansang sagot ng matabang lalaki. Tinatanggap ni Xiaosan ang hamon mo. Isa lang siyang empleyado sa kumpanya, pababagsakin ko siya. Tinanggap ni Xiaosan ang hamon. Nagkasundo silang magkita sa livestream ng 10:00 ng gabi. Paglingon ni Zhou Zini, napansin niyang wala na si Yang Chen sa restaurant. Niloko lang ba niya ako? Nagsimulang kabahan si Zhou Zini. Sinunod ko pa naman ang gusto niyang hamonin si Xiaosan. Pero paano kung matalo ako? Saan ako magtatago sa kahihiyan? Hinayla siya ng kasamang babae. Hindi ako naniniwala. Ang yaman niya, hindi niya tayo lalakoan, lalo na tayong maliliit na live streamer. Fair na, sapat na ang nakuha nating content para ngayong araw. Sa tingin mo ba totoo yun? Tanong ni Zhou Zini habang hindi pa rin mapakali. Kinagabihan, sa villa ni Yang Chen. Mahimbing ang kanyang tulog habang hawak pa ang cellphone. Bigla siyang nagising, naalala niyang may kailangan pa pala siyang gawin. Agad niyang binuksan ang livestream app kahit huli na siya. Pagbukas niya, nagsisimula pa lang ang PK battle ng dalawa. Masayang-masaya si Xiaosan nang makita si Star Never Fades na pumasok sa kanyang livestream. Sa wakas, mahal kong Star Never Fades. Akala ko hindi ka na darating ngayong gabi. Tapos na si Zhou Zini ngayon, nandito ka na. Talo na siya. Pero hindi na nagpatumpik-tampak si Yang Chen, nagpadala agad siya ng maraming rockets kay Zhou Zini. Nagulat si Xiaosan. Akala ko ba ako ang bibigyan mo ng tip? Bakit sa kanya? Samantala, tuwang-tuwa si Zhou Zini at labis ang pasasalamat niya. Nagbago ang mukha ni Xiaosan, kinabahan siya. Star Never Fades. Tulungan mo ako. Ayokong matalo. Ngunit sa kabilang stream, masayang nagpasalamat si Zhou Zini. Salamat, Star Never Fades. Pero, bakit mo ako sinusuportahan? Hindi ba tagahanga ka niya? Seryosong komento ni Yang Chen. Hindi ako tagahanga niya. Gusto kong kantahin mo ang isang kanta, row, row your boat. Magpapadala pa ako ng mas maraming super rockets basta kantahin mo lang yun. Agad kinuha ni Zhou Zini ang mikropono. Kakantahin ko yan para sayo. Aking yaman, agos ng ilog. Tapos ay tinanong niya muli si Yang Chen. Star Never Fades, ano pa ang gusto mong marinig? Ngumiti si Yang Chen ng mayabang. Naalala mo noong nilalandi mo ako sa Barbary Hotel. Gawin mo ulit. Nagulat si Zhou Zini, si Star Never Fades pala ay si Yang Chen. Akala ko niloloko lang niya ako. Sa comment section, nag-react ang mga manunood. Sabi ni Lily, anong nangyari? Pumunta ba talaga siya sa hotel kasama yung mayaman? Si Lalali naman, nag-date si Miss Zhou sa kanya. Paliwanag ni Zhou Zini, huwag niyong sabihin yan. Nag-shoot lang ako sa labas ngayong gabi. Doon ko siya nakilala sa Barbary Hotel. Siya ang nagsabi sa akin na hamonin si Zon at Zon. At alam niyo ba, sobrang bata at gwapo pa siya. Nagulat si Xiaosan. Si Yang Chen pala ang Star Never Fades. Akala ko empleyado lang siya ng kumpanya. Bakit parang napakayaman niya? Ngumiti si Yang Chen ng nakakaloko habang sinasabi kay Lonely Smoker. Pare, tuloy lang ang pagbibigay. Bibigyan kita ng oras para makalakam ng pera. Nag-comment si Lonely Smoker. Sige na nga, susuko na ako. Panalo ka na. Bigla, nagulat si Zhou Zini, nagpadala sa kanya si Yang Chen ng screenshot. Sinabi niya sa viewers, guys, si Star Never Fades kakapadala lang sa akin ng screenshot ng private message. Nakakagulat. Ipapakita ko sa inyo. Pinakita niya ito sa live. Nakasulat sa message ni Lonely Smoker. Pare, hindi siya sulit. Tama na, susuko na ako. Hayaan na nating ikaw ang manalo. Masaya na lahat. Punta ka na lang sa room 1206 ng Barbary Hotel. Papayagan na kitang makatulog kasama niya. Ayos lang ba yun? Nagulat si Xiaosan. Huwag kayong maniwala. Isa lang yang photoshoot.
Sobrang sama nila, gusto nilang sirain ang reputasyon ko. Sabay niya agad tinapos ang PK battle nila ni Joe Zinni. I got so much motherfucking time right now.